sa internal water sa territorial sea, subject ka pa rin po ng tinatawag na criminal law ng coastal state. Ngayon, iba din yan kapag lumampas ka na doon sa pwede pa bang habulin pag lumampas ka na doon sa 12 nautical miles? Yung pag-aaralan po din po natin yon. So, next po tayo na next slide po tayo. Yung coastal state has sovereignty over its territorial sea subject to the rules of innocent passage. Tapos na pa. Lang yan talaga si Ga. Ga, tulog ka ba, Ga? Sunod tayo yan. Ito po, the coastal state can still act regarding matters such as safety and traffic separation, fishing and environmental conservation, customs and immigration law under Article 21 of UNCLOS. So yun, pwede nyo basahin yung Article 21 ng UNCLOS. Ano po? Ibig sabihin po, yun naman pong innocent passage po ng isang barko. Naintindihan nyo na yun, yung vessel, foreign vessel na dumadaan po doon sa ating territorial sea. Although hindi sila subject ng criminal law ng coastal state or tayo kunwari ng Pilipinas na hindi subject sila ng ating criminal law dahil innocent passage nga lang po sila, ay meron naman pong rule na pwede pa na kinakailangan ding sundin sila. Halimbawa po, yung sinasabi niya na safety and traffic separation, fishing and environmental conservation, customs and immigration law. So, halimbawa, dumadaan sila tapos naglaglag sila dyan ng isang malaking lambat. Bawal na yun, di ba? So, dumadaan sila kunwari dyan sa Pangasinan. Halimbawa, Vietnamese or Chinese foreign vessel, dumadaan sila dyan. Sabi ng Coast Guard ay kumanan-kanan kayo sapagkat may dadaan sa kaliwang bahagi ninyo. So, dapat nilang sundin po yun. So, yung immigration, halimbawa naman ay gagawin nila is magbababa sila diyan ng mga foreign na mga kababayan nila dadalhin dito sa Pilipinas sa maliit na bangka. Bawal din po 'yun. Pwede subject na po 'yun sa criminal ng jurisdiction ng Pilipinas. Halimbawa naman po, nag-discharge sila diyan ng langis which is very harmful sa environment natin. So bawal na rin po 'yun. So, nawawala yung kanilang tinatawag na pagiging innocent passage po dyan. So, diretso po tayo. The coastal. Sabay, magtanong na tayo. Kasunod po, the right of innocent passage is in the territorial sea. Mababasa po niya sa Article 17 to 32 ng UNCLOS. Diba? Sabi ko nga, napaka-technical po nito, kaya napakagandang subject para sa propaganda against the President and Vice President. Especially yung nagsabi na walang West Philippine Sea, si Congressman Marcoleta. Diba? Si Congressman Marcoleta, sinasabihan na Manchurian candidate. Pag sinabing Manchurian candidate, kandidato na puppet ng China. So, ang dapat nyong maunawaan po na nandun kasi sa legal perspective ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. So sa susunod, kung kayo matyaga sa atin na nanonood at yung ibang mga videos pa na makikita nyo dito sa aking account at dun sa isa kong account, is makikita ninyo na tama si Congressman Marcoleta dun sa kanyang sinasabi. And masasabi ninyo na hindi na kayo magpapadala doon sa sinasabi ng mga propagandist na kayo ay hindi kayo hindi kayo makabayan, hindi kayo patriotic, kayo'y pinamimigay nyo ang China. So doon kayo malilis. Sabi ko nga sa inyo, mayroon dalawang paraan ng pagboto yung tinatawag yung rationality at yung tinatawag na emotion. Dito nila kayo kinukuha. Papaano makuha yung emotion? I-instigate lang kayo. Diba? I-instigate lang kayo, pag-aalabin lang inyong mga damdamin, social engineer lang kayo. Diba? Yung social engineering. Diba? Yun lang ang gagawin sa inyo para ma-shape yung inyong kaisipan at
kayo ay mapunta dun sa maling desisyon. Kailan nangyayari yon? Kapag kulang po yung ating kaalaman, lalo na dyan sa sigulot sa West Philippine Sea. So ito yung paraan natin para makatulong sa mga kababayan natin na hindi dapat mag-isip tayo, diba? Pero paano tayo mag-isip? Wala nga tayong alam. Kaya nga binabasa natin yung mga article dyan sa West Philippine Sea ng UNCLOS para maunawaan natin at hindi tayo mabuyo doon sa maling paniniwala dyan. Tandaan po ninyo, kung meron na gustong-gusto na maayos po ang sigalot dyan sa West Philippine Sea, walang iba kundi ang dating Pangulo at ang Vice Presidente at ang kanilang mga senatoriable candidates ngayon. Bakit? Sila mga abogado, alam po nila kung paano makikipag-usap dyan. Anong katunayan na sila lang ang meron talagang layunin para maayos yung sigalot dyan sa West Philippine Sea? Kung yung matatandaan sa panahon ng ating dating Pangulong Duterte, siya lamang ang nakipag-usap sa mga Chinese government kay President Xi Jinping na ginagawa nila ng maling propaganda. At tayo naman dalang-dala. Oo nga, binamimigay nga. Bakit? Hindi natin alam yung legal side noong ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Sapagkat kung atin man po talaga na igigiit yan dahil atin naman yang 200 nautical miles na yan ng West Philippine Sea batay sa UNCLOS, dapat maipatupad na po yan. Sapagkat diyan natin masasabi na at mai-enjoy ng ating mga mangingisda at siyempre may mga naka-reserve dyan, may mga oil reserve dyan and merong madaming mga minerals na nandyan na kinakailang ma-enjoy naman ng mga Pilipino at makadagdag doon sa ating ekonomiya. Pero ang ginagawa ng iba, hindi nila gagawin na maging maayos yan sapagkat pinapakinabangan pa nila. Baka sabihin nyo, paano papakinabangan kung hindi aayos? Pinapakinabangan po nila yan in a sense na ginagamit po nila yan sa kanilang propaganda para matalo yung kanilang mga political opponents. Pag natalo ang kanilang political opponents, di paldo-paldo. Di ba? Sila lang ang nakaupo. Bakit? Lahat ng mga tao sa kanila lang naniniwala. Di ba? Sisirain nila ang kanilang mga kalaban na gusto talagang maiayos yan para sabi nga umunlad naman yung ating bansa at makadagdag yan sa income ng ating bansa at para pareho tayong makinabang dyan sa resources nandiyan sa West Philippine Sea. Pero meron bang gumagawa? Walang gumagawa. Diba? Walang movement ang administrasyon ngayon. Ang nagkaroon lang ng movement ay nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Siya lang ang nagtangka na ayusin yan. Diba ba? Ba't niya sinasabi naman na walang kwenta yung arbitral ruling in favor sa atin? Ay sa mga susunod po natin na pagtalakay, yan din ang ating ipapaunawa sa inyo. So sunod